Narito po ako. Isa rin akong Ilocano. Ha? Ang presidente ay Ilocano. Ang Chief of Staff ng Armed Forces ay Ilocano. Ha? Karamihan ay mga Ilocano. Pero wala sa kultura ng isang Ilocano ang mag-adik at magnakaw ng kaban ng bayan. Sabi nila, galit na galit sa akin ang mga kababayan ko sa Bawang. Galing pa ho ako ng La Union. Lumuwas lang po ako dito para ibulaslas ko ang aking damdamin. Hindi lang bilang isang Ilocano, kundi bilang isang Pilipino at isang bilang na senior citizen. Ginagawa ko po to. Pati nga yung asawa ko, pinapagalitan ako eh. Bakit daw nakikihalo ako sa ano? Alam mo, sabi ko, nung nasa serbisyo ako, ang ano namin, hadikain, kahit ngayon, to protect and to serve and to protect. Unang-una, magserbisyo ka at protektahan mo ang alin? Ang tao at ari-arian. Kaya, itong nangyayari sa ating Pilipinas, ay ma-analyze nyo po eh. Tanga ka na lang kung hindi mo ma-analyze. Unang-una, noon pa, noong hindi pa presidente si BBM, inilapit yan kay Digong, President Duterte. Nino? Ni Bongbong, ay ni Senator Bongo. Nilapit niya para daw i-appoint. Nagpapa-appoint si BBM bilang Secretary ng Agriculture. Ito po ay hindi pinayagan ni President Duterte dahil alam niya ang background ni BBM. Parati niya ang sinasabi, he is a weak leader and a drug addict. May bagahe siyang dinadala. Kaya hindi siya pumayag. Noong kakandidato na siya, inaano na naman yan maging vice-presidente niya. Ni Sara Duterte. Pero hindi pumayag si Sara dahil ayaw pa niya maging presidente. Kaya siya ang ginawang kandidato para sa vice-presidente na unit team. At ang ano nila ay babangon muli ang Pilipinas. Nabudol po ako. Binoto ko siya. Nagkampanya ako para sa kanila. Siya ang presidenta ko. Meron akong resibo yan. May mga picture ako. Dati kahit nasa DILG ako, ako po yung chief of staff. Magkakasama kami ni Secretary Anyo, ni General Insay, General namatay na taga-jail. Nakalimutan ko na. Kahit bawal po sa amin, sekreto akong nangungumpanya para kay BBM. Dahil nga, kailokanuhan ko. Pero, nabudol nga po ako.